Ang pagsumpa sa Hacienda Monteverde. Sa liblib na bayan ng San Isidro, may isang lumang hasyenda na matagal nang pinabayaan, ang Hacienda Monteverde. Noon, ito ang pinakamalaking taniman ng asukal sa buong lalawigan, ngunit isang madilim na trahedya ang bumalat dito, dahilan upang ito'y malugmok sa kasawian. Noong dekada 1920, ang hasyenda ay pag-aari ng pamilyang Monteverde, pinamumunuan ni Don Alejandro Monteverde. Kilala siya bilang isang malupit na Panginoon ng lupa, walang awa sa kanyang mga manggagawa, ipinapapatay ang sinumang lumalaban, at ipinagkakait ang kanilang sahod. Isang araw, isang dalaga na nagngangalang Lucia, isang manggagawa sa tubuhan, ang napagdiskitahan ni Don Alejandro. Sa hindi malamang dahilan, inakusahan niya ito ng pagnanakaw at ipinahagupit sa harap ng lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, si Lucia ay anak ng isang babaylan na kinatatakutan sa buong bayan. Sa huling hininga ni Lucia, itinaas niya ang kanyang dugo ang kamay at nagsalita ng isang sumpa. Hinding-hindi mo matitikman ang bunga ng iyong kasakiman, ang hasyendang ito'y magiging abo sa ilalim ng gabi ng dugo. Wala pang isang linggo, isang sunog ang sumiklab sa pangunahing imbakan ng asukal, kasunod nito, isa-isang nagkasakit at namatay sa misteryosong paraan ang pamilya Monteverde, ang iba'y nalunod sa sariling dugo, at ang iba na may nawala na lang na parang bula. Simula noon, walang sinumang nagtangkang bumalik sa hasyenda, ngunit may mga tsismis na sa tuwing sasapit ang dilim, maririnig ang pag-iyak ng isang babae sa may lumang bodega. Minsan, may mga asong tahol ng tahol sa walang dahilan, ang mga bumibisita ay nakakakita ng mga anino sa dilim, may nararamdamang malamig na hangin kahit tag-init, at may mga biglaang nagkakasakit matapos pumasok sa lugar. Noong dekada 80, isang grupo ng estudyanteng mahilig sa paranormal ang nagtangkang magsagawa ng investigasyon, nagdala sila ng camera, recorder, at iba pang gamit, ngunit sa huling footage na narecover mula sa kanilang naiwang camera, makikita ang isang malabong figura ng isang babaeng duguan, may nakakatakot na titig, at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang mas nakakapagtaka, isa sa mga estudyante, si Miguel, ang natagpuang naglalakad sa bayan makalipas ang 3 buwan, payat, duguan, at tila wala sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, "Huwag kayong lalapit, nandyan siya, siya ang nagbabantay." Sa kabila ng takot ng mga tao, may mga naghahangad pa ring galugarin ang Hacienda Monteverde, ngunit ang babala ay malinaw, sa sinumang aapak sa lumang hasyenda, maghanda kayo. Dahil ang sumpa ni Lucia ay buhay pa rin, at naghihintay ng susunod na biktima. May lakas ka bang pasukin ito? Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.